Kamusta mga ka-daily? Napapansin mo ba na kahit anong kayod at puyat mo sa trabaho ay tila hindi pa rin sapat ang iyong kinikita para makaalis sa hirap? Marami sa atin ang biktima ng paniniwala na sipag lang ang kailangan, pero bakit ang dami nating kababayan na kulang na lang ay ibuhos ang buong oras sa trabaho pero baon pa rin sa utang? Sa videong ito, hihimayin natin ang 5 mahahalagang aral kung bakit nananatili kang mahirap kahit gaano ka pa kasipag. Siguraduhin mong tapusin ang panonood hanggang dulo dahil sa huling bahagi ay tatalakayin natin ang pinaka-importanting sikreto na magbabago sa takbo ng iyong buhay at pananalapi. Bago natin simulan, paki-like naman ng video nating ito dahil malaking tulong na po yan sa mga content creator na kagaya namin. Maraming salamat po. Aral 1, ang bitag ng income laban sa lifestyle. Minsan mapapaisip ka talaga kung bakit kahit anong kaskas mo sa trabaho at kahit may promotion ka pa ay parang wala pa ring natitira sa bank account mo pagdating ng katapusan. Ang pangunahing dahilan niyan ay ang tinatawag nating lifestyle inflation, kung saan habang tumataas ang sahod mo ay kusa ring lumalaki ang mga gastusin mo dahil sa kagustuhang magkaroon ng mas komportableng buhay. Imbes na mapunta sa savings or investment, ang dagdag na 5,000 or 10,000 pesos sa sweldo mo ay bigla kang nagkakaroon ng bagong monthly installment para sa mas mamahaling cellphone o kaya naman ay nagiging madalas ang pagkain sa mga mamahaling restaurant. Nakakalimutan natin na ang tunay na pag-asenso ay hindi nasusukat sa ganda ng gamit na nakikita ng ibang tao kundi sa laki ng perang na itatabi mo para sa iyong kinabukasan. Kapag hindi mo na-control ang urge na itaas ang antas ng pamumuhay mo kasabay ng iyong income, ay habang buhay kang magiging alipin ng iyong trabaho para lang mabayaran ang mga bagong bayarin na pinasok mo. Napakahalaga na maintindihan mo ang konsepto ng pasikat tax o yung mga perang nilalabas natin para lang maging presentable o mukhang successful sa harap ng mga kaibigan at kapitbahay. Maraming Pilipino ang nahuhulog sa butas na ito dahil sa takot na mapag-iwanan o ma-judge na hindi umaasenso, kaya kahit hindi pa afford ay pinipilit bumili ng mga designer clothes or latest gadgets sa pamamagitan ng utang. Ang masaklap dito ay ang mga bagay na binibili mo para magpasikat ay mabilis mawala ang value habang ang utang mo ay patuloy na lumalaki dahil sa interest. Isipin mo na lang kung yung 2,000 pesos na dinadagdag mo sa porma buwan-buwan ay inilalagay mo sa isang index fund o digital bank na may mataas na interest rate. Ang tunay na mayaman ay hindi kailangang magpatunay sa iba dahil ang focus nila ay ang pagbuo ng net worth at hindi ang pagpapakitang tao na madalas ay nagiging sanhi lang ng pagkabaon sa financial na aspeto. Dapat mong tandaan na ang utang para sa comfort ay isa sa pinakamalaking hadlang kung bakit nananatiling stagnant ang iyong financial life kahit gaano ka pa kasipag sa iyong opisina. Kapag ginamit mo ang credit card o ang mga sikat na buy now, pay later apps para sa mga bagay na hindi naman kumikita gaya ng bagong sapatos o luho, ay binabawasan mo ang iyong purchasing power sa hinaharap. Sa bawat swipe mo na may kasamang interest, ay parang ninanakawan mo ang sarili mo ng pagkakataong magpahinga ng maaga dahil kailangan mong magtrabaho ng doble para lang mabayaran ang mga interes na sana ay naging puhunan mo na. Ang practical na paraan para maiwasan ito ay ang pagkakaroon ng delayed gratification, kung saan tinitiis mo muna ang pansamantalang hirap o simpleng gamit para sa pangmatagalang ginhawa. Ang mga taong marunong maghintay at bumibili lang kapag talagang afford na ang cash ang siyang tunay na nagwawagi sa laban ng buhay dahil wala silang iniisip na amortization gabi-gabi. Upang mabali ang cycle na ito ay kailangan mong baguhin ang iyong formula sa paghawak ng pera mula sa nakasanayan nating income minus expenses equals savings patungo sa mas tamang paraan. Ang dapat mong gawin ay income minus savings equals expenses dahil kapag huli mong itinabi ang para sa sarili mo ay siguradong wala nang matitira dahil sa dami ng tukso sa paligid. Kahit magsimula ka lang sa 10% o 20% ng iyong sahod, ay malaking bagay na ito basta consistent ka at itinuturing mong non-negotiable bill ang pagbabayad sa sarili mo.
Sa ganitong paraan ay mapipilitan kang pagkasyahin ang natitirang pera sa loob ng isang buwan at magiging mas creative ka sa pagtitipid. Ito ang sikreto ng mga disiplinadong tao dahil hindi sila umaasa sa kung ano lang ang matitira, kundi sinisiguro nilang may nakalaan na para sa kanilang retirement at emergency bago pa man dumating ang mga bayarin. Panghuli ay kailangan mong magkaroon ng matalas na mata sa mga maliliit na leaks o yung mga tila barya lang na gastos pero kapag pinagsama-sama ay kayang magpalubog ng iyong financial ship. Ang mga daily coffee shop runs na nagkakahalaga ng 150 pesos o ang mga monthly subscriptions sa streaming sites na hindi mo naman napapanood ay pwedeng umabot sa thousands of pesos kada taon. Kung susumahin mo ang mga ito at iisipin kung gaano karaming oras ng pagtatrabaho ang kailangan mo para lang kitain ang perang nilulustay mo sa mga hindi importanteng bagay, ay baka manghinayang ka. Simulan mong i-audit ang iyong daily spending at alisin ang mga unnecessary leaks na ito upang mapunta ang iyong pinaghirapan sa mga bagay na may halaga. Ang pagiging masipag ay kalahati lang ng laban dahil ang tunay na susi sa pagyaman ay ang maingat at matalinong pagpapatakbo sa bawat sentimo na dumadaan sa iyong mga palad. Aral 2. Maling definisyon ng assets at liabilities. Marami sa atin ang buong buhay na nagtatrabaho ng maigi para makabili ng mga bagay na akala natin ay investment pero sa totoo lang ay unti-unting kumukuha ng pera mula sa ating mga bulsa. Ang isang malaking pagkakamali ng maraming Pilipino ay ang ituring na asset ang isang bagay dahil lang sa mahal ang presyo nito o kaya ay mukhang magara sa paningin ng iba. Halimbawa na lang ang pagbili ng sariling bahay o kotse na madalas nating pangarapin bilang simbolo ng tagumpay, ngunit kung ito ay tinitirhan mo lang o ginagamit sa personal na lakad, ay maituturing itong liability sa aspeto ng cash flow. Ang tunay na asset ay ang mga bagay na nagpapasok ng pera sa iyong account ng regular, habang ang liability ay ang anumang bagay na naglalabas ng pera para sa maintenance, insurance, at buwan ng hulog. Hanggat hindi mo nababago ang pananaw na ito, ay mananatili kang masipag sa trabaho pero laging kapos dahil ang lahat ng kinikita mo ay napupunta lang sa pag-aalaga ng mga gamit na hindi naman nagbibigay sa iyo ng kita. Upang magkaroon ng malinaw na direksyon sa iyong pananalapi, ay kailangan mong matutunang kilalanin ang pagkakaiba ng iyong needs at wants sa bawat pagpapasya na gagawin mo. Bago ka maglabas ng pera para sa isang gadget o gamit sa bahay, ay tanungin mo muna ang iyong sarili kung ito ba ay kailangan mo para mas kumita o gusto mo lang ito dahil sa panandaliang saya na ibinibigay nito. Isang practical na checklist na maaari mong gamitin ay ang paghihintay ng 7 days bago bumili ng anumang bagay na lagpas sa 1,000 pesos para makita kung talagang kailangan mo ito o bugso lang ng damdamin. Madalas tayong madala sa mga sales at discounts sa mall or online shops na akala natin ay nakakatipid tayo pero ang totoo ay gumagastos tayo para sa mga bagay na hindi naman natin orihinal na binalak bilhin. Ang pagiging disiplinado sa pagkilala ng tunay na pangangailangan ang magliligtas sa iyo mula sa pag-iipon ng mga liabilities na magpapabigat lang sa iyong buwanang budget. Napakahalaga rin na gumawa ka ng isang inventory of ownership o listahan ng lahat ng mga gamit at ari-arian mo upang masuri mo kung alin sa mga ito ang gumagana para sa iyo. Isulat mo ang lahat ng gamit na binabayaran mo pa o kaya ay nangangailangan ng maintenance gaya ng kuryente, gas or registration fees at ihambing ito sa mga bagay na nagbibigay sa iyo ng passive income gaya ng paupahan o maliit na negosyo. Kung makikita mo na mas mahaba ang listahan ng iyong liabilities kaysa sa iyong assets ay ito na ang hudyat na kailangan mong magbago ng strategy bago pa mahuli ang lahat. Maraming ka-daily ang nagugulat na ang dami pala nilang binabayarang subscription o hulog sa gamit na hindi naman nila napapakinabangan ng husto sa araw-araw na pamumuhay. Ang layunin mo dapat ay dahan-dahang bawasan ang iyong liabilities at dagdagan ang iyong assets hanggang sa ang kinikita ng iyong mga assets ang siyang bumabayad sa iyong lifestyle. Huwag mo ring kakalimutan na kalkulahin ang tinatawag na maintenance costs o yung mga hidden expenses na kasama sa bawat malaking pagbili na gagawin mo sa hinaharap.
Kapag bumili ka ng isang second-hand na sasakyan, halimbawa ay hindi lang ang purchase price ang dapat mong tignan, kundi pati na rin ang gastos sa krudo, change oil, insurance, at mga posibleng repair sa loob ng 1 year. Ang mga ganitong gastos ang madalas na sumisira sa financial plan ng isang pamilya dahil hindi ito naisama sa computation noong unang kinuha ang gamit. Ang isang matalinong diskarte ay ang maglaan ng separate fund para sa maintenance ng bawat liability na meron ka para hindi ito kumuha mula sa iyong savings o pambayad sa kuryente. Sa ganitong paraan ay hindi ka mabibigla sa mga biglaang gastos at mapapanatili mong maayos ang daloy ng iyong pera kahit may mga hindi inaasahang aberya sa iyong mga kagamitan. Sa huli ay dapat mong laging isaisip ang konsepto ng opportunity cost o ang halaga ng pagkakataong nawawala sa iyo sa tuwing pipiliin mong bumili ng isang liability imbes na mag-invest. Isipin mo na ang 5,000 piso na ibinili mo ng mamahaling sapatos ay perang nawalan ng pagkakataon na lumago sa loob ng isang high-interest savings account or stock market sa loob ng 10 taon. Ang tunay na yaman ay nabubuo sa pamamagitan ng pagpili sa mga assets na may kakayahang mag-multiply ng iyong pera habang ikaw ay natutulog o gumagawa ng ibang bagay. Imbes na ubusin ang lakas sa pagtatrabaho para lang makabili ng mga bagay na magde-depreciate o bababa ang halaga, ay ituon mo ang iyong sipag sa pag-build ng wealth na magtatagal. Ang paglipat ng focus mula sa pag-aari ng mga gamit patungo sa pag-aari ng mga income-generating investments ang tunay na magpapalaya sa iyo sa kahirapan kahit gaano pa kalaki o kailit ang iyong kasalukuyang sweldo. Aral 3. Ang One Source of Income Syndrome. Isang malaking pagkakamali sa ating mga Pilipino ang maniwala sa kasabihan na basta may trabaho ka at masipag ka ay sapat na ito para guminhawa ang buhay mo. Sa panahon ngayon na mabilis tumaas ang presyo ng bilihin, ang pagkakaroon ng one source of income ay maituturing na isang malaking risk dahil kapag nawala ang iyong trabaho o nagkaroon ng problema sa iyong kumpanya, ay siguradong titigil din ang daloy ng pera sa iyong pamilya. Ang pagiging masipag sa iisang opisina o factory ay hindi garantiya ng seguridad dahil ang iyong income ay nakadepende lang sa desisyon ng iyong boss o sa takbo ng ekonomiya. Kailangan mong ma-realize na ang tunay na financial freedom ay dumarating kapag meron kang iba pang pinagkukunan ng kita na sasalo sa iyo sakaling magkaroon ng hindi inaasahang aberya sa iyong main job. Ang layunin mo dapat ay hindi lang maging best employee, kundi maging isang smart earner na marunong maghanap ng iba pang paraan para madagdagan ang laman ng bank account. Dito na pumapasok ang tinatawag nating side hustle culture, kung saan gagamitin mo ang iyong mga extra hours para kumita gamit ang iyong mga natatagong talent o skills. Maaari kang mag-alok ng mga services gaya ng graphics design, virtual assistants, o kaya ay pagbebenta ng mga produkto online habang nasa bahay ka lang pagkatapos ng iyong shift. Hindi mo kailangang mag-resign agad sa iyong trabaho. Ang mahalaga ay masimulan mo ang pagbuo ng pangalawa o pangatlong daloy ng pera na kahit small amount lang sa simula ay malaking tulong na rin. Isipin mo na ang extra 2,000 or 3,000 pesos na kikitain mo mula sa iyong side hustle ay pwedeng pambayad na sa kuryente o tubig para ang buong sahod mo ay diretsyo na sa savings. Ang mga matatagumpay na tao ay hindi lang nakadepende sa kanilang monthly salary, kundi palaging naghahanap ng mga bagong opportunities para mapalago ang kanilang kinikita sa bawat araw na lumilipas. Maaari mo ring tignan ang iyong mga hobbies o hilig at isipin kung paano ito gagawing isang pagkakakitaan o pagkakapirahan. Kung mahilig kang magluto, bakit hindi ka gumawa ng mga kakanin o ulam na pwedeng i-deliver sa iyong mga katrabaho o kapitbahay tuwing weekends? Kung ikaw naman ay mahilig sa pagre-repair ng mga gadgets o bisikleta, pwedeng-pwede mo itong gawing part-time service na tiyak na marami ang magpapasalamat at magbabayad. Ang kagandahan sa pagkakakitaan mula sa hobby ay hindi mo mararamdaman ang pagod dahil gusto mo ang ginagawa mo habang kumikita ka ng extra. Huwag mong limitahan ang sarili mo sa kung ano lang ang nakasulat sa iyong job description sa opisina dahil ang iyong mga hidden skills ang madalas na magiging susi mo para makaalis sa rat race.
Maraming kwento ng tagumpay ang nagsimula lang sa isang simpleng hobby na kalaunan ay naging main source of income na nila dahil sa tamang diskarte at tiyaga. Napakahalaga rin na matutunan mo ang konsepto ng passive income o yung mga income streams na patuloy na nagbibigay ng pera sa'yo kahit hindi ka direktang nagtatrabaho ng oras-oras. Maaari itong manggaling sa mga dividends mula sa stock market, interest mula sa mga digital banks, o kaya ay kita mula sa mga digital products na ginawa mo minsan pero paulit-ulit na nabibili. Ang paggawa ng isang content or pag-invest sa isang maliit na paupahan ay nangangailangan ng effort sa simula. Pero ang kapalit nito ay ang seguridad na may papasok na pera kahit ikaw ay natutulog o nagbabakasyon. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa kung gaano kakapagod sa pagtatrabaho, kundi sa kung gaano karaming assets ang gumagawa ng pera para sa'yo. Habang bata ka pa at may lakas, simulan mo nang mag-build ng mga passive income streams na ito para pagdating ng panahon ay hindi mo na kailangang magtrabaho para sa pera, kundi ang pera na ang magtatrabaho para sa iyo. Sa huli, kailangan mong magkaroon ng tamang time management para mabalanse ang iyong trabaho at ang pagbuo ng iyong mga side businesses. Imbes na ubusin ng 2 to 3 hours gabi-gabi sa panonood ng mga walang kwentang videos o pag-scroll sa social media, gamitin mo ang oras na ito para mag-aral ng bagong skill o asikasuhin ang iyong maliit na negosyo. Ang bawat oras na lumilipas ay may katumbas na value at kung paano mo ito ginagamit ang magdidikta kung magiging mahirap ka pa rin o magsisimula ng umasenso. Huwag mong hayaan na maubos ang buong buhay mo sa pagpapayaman sa kumpanya ng ibang tao habang ang sarili mong pangarap ay naiiwan sa ere. Ang pag-diversify ng iyong income ay hindi lang tungkol sa pagpaparami ng pera, kundi tungkol ito sa pagbili ng iyong kalayaan at seguridad para sa iyong pamilya sa hinaharap. Aral 4. Financial Literacy over Hard Work. Maraming Pilipino ang biktima ng paniniwala na ang sipag at tiyaga lang ang kailangan para yumaman, pero sa totoong buhay, marami tayong nakikitang mga kababayan na kulang na lang ay magtrabaho ng 24 hours sa isang araw pero nananatili pa ring hirap. Ang nawawalang piraso sa puzzle na ito ay ang financial education o ang tamang pag-unawa sa kung paano ba talaga gumagalaw ang pera sa mundo. Hindi sapat na magaling ka lang kumita. Dapat ay magaling ka ring mag-manage, mag-save, at mag-invest ng iyong pinaghirapan. Ang pagiging financially literate ay nangangahulugang alam mo kung paano i-analyze ang iyong cash flow at hindi ka lang basta sumusunod sa kung ano ang uso or sabi-sabi ng iba. Kapag mayroon kang sapat na kaalaman, hindi ka basta-basta maloloko ng mga mabilisang skema o mga investment na masyadong maganda para maging totoo dahil alam mo ang basic principles ng risk at return. Dapat mong intindihin ang konsepto ng inflation o yung unti-unting pagtaas ng presyo ng bilihin na nagpapaliit sa halaga ng iyong pera habang tumatagal. Kung ang iyong pera ay nakatago lang sa ilalim ng kama o sa isang regular savings account na may interest na less than 1%, sa totoo lang ay nalulugi ka dahil mas mabilis tumaas ang presyo ng bigas at kuryente kaysa sa paglago ng pera mo. Ang isang matalinong ka-daily ay naghahanap ng mga investment vehicles gaya ng digital banks, cooperative, or mutual funds na nagbibigay ng interest na mas mataas kaysa sa inflation rate para mapanatili ang purchasing power ng iyong ipon. Ang pag-aaral tungkol sa ekonomiya ay hindi lang para sa mga mayayaman. Ito ay para sa bawat manggagawa na gustong masiguro na ang bawat patak ng kanilang pawis ay hindi mapupunta sa wala dahil lang sa pagbaba ng halaga ng pera. Sa pamamagitan ng kaalaman sa inflation, mas magiging mapili ka kung saan mo ilalagay ang iyong hard-earned money para ito ay protektado sa hinaharap. Bago ka sumubok sa mga high-risk na investment gaya ng stock market o crypto, napakahalaga na unahin mo muna ang pagbuo ng iyong emergency fund. Ang emergency fund ay dapat katumbas ng 3 to 6 months ng iyong monthly expenses na nakatabi sa isang account na madaling i-withdraw sakaling mawalan ka ng trabaho o may magkasakit sa pamilya. Maraming tao ang nagkakamali na nag-i-invest agad ng walang safety net. Kaya kapag nagkaroon ng emergency ay napipilitan silang ibenta ang kanilang investment ng palugi o kaya ay mangutang ng may mataas na interest.
Ang pagkakaroon ng pondong ito ay nagbibigay sa iyo ng peace of mind at kumpiyansa na mag-decide ng tama dahil alam mong hindi ka agad babagsak sa zero kapag may dumating na bagyo sa buhay. Ito ang pundasyon ng iyong financial house. Hanggat hindi ito matibay, anumang investment na itatayo mo sa itaas ay laging nanganganib na gumuho sa isang iglap. Isa pang makapangyarihang aral na dapat mong masterin ay ang compound interest o ang kakayahan ng iyong pera na kumita ng interest mula sa interest na nakuha na nito. Sabi nga ng mga experts, ito ang eighth wonder of the world dahil kahit maliit na halaga gaya ng 500 o 1,000 pesos buwan-buwan ay kayang maging milyon pagkalipas ng 20 o 30 years kung ito ay ilalagay sa tamang investment. Ang sikreto dito ay ang consistency at ang haba ng panahon na hinahayaan mong lumago ang iyong pera nang hindi ito binabawasan o ginagalaw para sa luho. Imbes na maghintay na magkaroon ng malaking halaga bago mag-invest, mas mainam na magsimula ka na ngayon habang bata ka pa para mas mahaba ang time frame ng iyong compound interest. Ang pagkakaiba ng taong nagsimula sa age na 25 kaysa sa nagsimula sa age na 45 ay umaabot sa milyon-milyong piso kahit pareho lang ang amount na inilalagay nila buwan-buwan. Sa huli, kailangan mong maglaan ng oras para mag-aral tungkol sa tax awareness at iba pang legal na paraan para ma-maximize ang iyong take-home pay. Maraming Pilipino ang hindi alam na may mga tax exemptions o mga benefits silang pwedeng makuha na makakatulong para makabawas sa kanilang gastusin taon-taon. Ang pagiging maalam sa mga batas tungkol sa pananalapi at mga bagong programa ng gobyerno, gaya ng Pag-ibig MP2 o mga government bonds, ay isang paraan para maging mas wise sa paghawak ng pera. Huwag kang tumigil sa pagbabasa ng mga libro, panonood ng mga educational videos, at pag-attend ng mga seminars tungkol sa financial planning dahil ang iyong utak ang pinakamahalagang asset na meron ka. Ang tunay na sipag ay hindi lang nakikita sa pagbubuhat ng mabigat o pagtatrabaho ng matagal. Nakikita rin ito sa sipag mong matuto at lawakan ng iyong pangunawa sa aspeto ng pananalapi. Aral 5, ang maling konsepto ng pagtulong at boundaries. Isa sa pinakamahirap na usapin para sa ating mga Pilipino ay ang balanse sa pagitan ng pagmamahal sa pamilya at ang pag-aalaga sa sariling financial health. Madalas tayong lumaki sa kultura na kapag ikaw ang nakakaangat o ikaw ang breadwinner, responsibilidad mong pasanin ang lahat ng gastusin ng iyong mga magulang, kapatid, at pati na ang mga malalayong kamag-anak. Bagamat maganda ang hangaring tumulong, nagiging mali ito kapag hindi mo na namamalayan na nalulunod ka na rin dahil sa bigat ng iyong pinapasan. Ang pagiging masipag mo sa trabaho ay nawawalan ng saysay dahil ang lahat ng iyong overtime pay at bonus ay napupunta lang sa pagbayad ng utang o luho ng ibang tao habang ikaw ay walang natitira para sa iyong sariling kinabukasan. Kailangan mong maintindihan na ang pag-set ng boundaries ay hindi pagiging madamot, kundi ito ay isang paraan ng pagmamahal upang masiguro na hindi ka magiging pabigat sa kanila pagdating ng panahon. Dapat mong laging isa-isip ang tinatawag na oxygen mask rule kung saan kailangan mong tulungan at iligtas muna ang iyong sarili bago ka makatulong sa iba ng epektibo. Isipin mo na lang ang isang airplane emergency. Ang bilin ay isuot muna ang sariling mask bago tulungan ang katabi dahil kung ikaw ay nawalan ng malay, pareho na kayong walang tsansang mabuhay. Ganito rin sa usapang pera. Kung ibibigay mo ang lahat ng iyong emergency fund o savings para sa hiling ng iba, mawawalan ka ng proteksyon para sa sarili mong mga pangangailangan. Kapag dumating ang araw na ikaw naman ang nangailangan, baka wala ring maitulong ang mga taong tinulungan mo dahil hindi rin sila natutong mag-ipon dahil laging nandyan ka para sumalo. Ang pagbuo ng sarili mong financial stability ang magbibigay sa iyo ng mas malaking kapasidad na tumulong sa mas matagal na panahon at sa mas malalim na paraan nang hindi ka nauubos. Isang mahalagang skill na dapat mong matutunan ay ang pagsasabi ng no, ng may paggalang at dignidad, lalo na sa mga kamag-anak na sanay na laging humihiram pero nakakalimot magbayad. Marami sa ating mga ka-daily ang takot tumanggi dahil ayaw nilang matawag na walang utang na loob o masamang tao. Pero kailangan mong ma-realize na ang pagpayag sa maling sistema ay hindi nakakatulong sa kanila.
Sa tuwing nagbibigay ka ng pera sa taong hindi naman nagtatrabaho o walang planong magbago, kinukonsinti mo lang ang kanilang pagiging palaasa at tinatanggalan mo sila ng motivation na humanap ng sariling diskarte. Ang tunay na pagtulong ay ang pagtuturo sa kanila kung paano mangisda at hindi ang pagbibigay ng isda araw-araw na magiging sanhi lang ng kanilang habambuhay na pag-asa sa iyo. Maaari mong ipaliwanag ng maayos na mayroon ka ring mga pinaghahandaang goals gaya ng retirement or education ng iyong mga anak, kaya hindi ka laging pwedeng magbigay ng walang limitasyon. Upang maging maayos ang iyong budget, mainam na maglaan ka ng isang specific fund para sa charity o tulong sa pamilya na hindi makakasira sa iyong monthly savings. Halimbawa, maglagay ka ng 5% or 10% ng iyong income sa isang help fund at kapag naubos na ang laman nito sa loob ng isang buwan, kailangan mong matutunang huminto muna hanggang sa susunod na sahod. Sa ganitong paraan ay hindi ka mabubulaga na ang pambayad mo pala sa renta o kuryente ay naibigay mo na sa kamag-anak na humingi ng tulong para sa isang bagay na hindi naman urgent. Ang pagkakaroon ng sistema sa pagbibigay ay nagpapakita na seryoso ka sa iyong financial plan at hindi ka basta-basta pwedeng hingan ng walang basehan. Ito rin ay magtuturo sa mga tao sa paligid mo na i-respect ang iyong oras at ang perang pinaghirapan mo sa pamamagitan ng matinding sipag at puyat sa trabaho. Panghuli, kailangan nating dahan-dahang putulin ang cycle kung saan ang mga anak ay itinuturing na investment o retirement plan ng mga magulang sa ating bansa. Bilang bahagi ng makabagong henerasyon, responsibilidad nating mag-ipon para sa sarili nating pagtanda para hindi tayo maging pabigat sa susunod na henerasyon ng ating pamilya. Kapag naging financially independent ka at may sapat na ipon para sa iyong retirement, binibigyan mo ang iyong mga anak ng kalayaan na tuparin ang kanilang sariling mga pangarap nang walang inaalalang obligasyon sa iyo. Ang pagbabago ng mindset na ito ang tunay na magpapalaya sa ating mga Pilipino mula sa kahirapan dahil ang bawat pamilya ay magkakaroon ng matibay na pundasyon. Ang pag-asenso ay hindi lang para sa sarili nating kapakanan, kundi ito ay para sa pagbuo ng isang mas matatag at mas maunlad na kinabukasan para sa lahat ng ating mga mahal sa buhay. Bilang pagtatapos, ka-daily, tandaan mo na ang tunay na pag-asenso ay hindi lamang nakukuha sa pagpapatulo ng pawis, kundi sa paggamit ng tamang diskarte at talino sa bawat pisong dumadaan sa iyong mga kamay. Ang sipag na walang direksyon ay mauuwi lang sa pagkapagod, kaya napakahalaga na simulan mong kontrolin ang iyong lifestyle inflation at kilalanin ang pagkakaiba ng asset sa liabilities. Huwag kang makontento sa iisang source of income. Palaguin ang iyong kaalaman sa financial literacy at matutong mag-set ng tamang boundaries pagdating sa pagtulong. Ang pinakamahalagang aral na dapat mong dalhin ay ang pagpapahalaga sa iyong kinabukasan sa pamamagitan ng pagbabayad muna sa iyong sarili bago sa iba. Hindi mo man kasalanan ng magsimula sa hirap, nasa iyong mga kamay na ang desisyon kung mananatili ka sa ganitong sitwasyon o magsisimulang bumuo ng yaman na magpapalaya sa iyo at sa iyong pamilya. Kaya mo yan ka-daily. Magkita-kita tayo sa susunod nating tips. Paki-like ang video ito kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa baba kung ano ang natutunan nyo dito, at para sa mga iba pang content like this, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel, ang Tips Daily. Maraming salamat. Disclaimer: ang lahat ng impormasyon na ibinahagi dito ay para sa edukasyon at inspirasyon lamang. Ito ay hindi financial advice.